So, sige, pwede na po magsilog ang lahat. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. So, we are blessed family na nandito ngayon ulit tayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, yung una, na sila din yung nakita namin dito, nandito ulit sila. Diba? Kasi yung mga ilang Sunday service, nawala sila dito dahil meron silang mga trabaho, meron silang mga inaasikaso na mahalaga, kaya wala sila dito. So ngayon, nandito lahat tayo. Hallelujah! Hallelujah! Marap kayo sa katawan nyo. Hallelujah! And sabihin nyo, welcome family! Welcome family! Hallelujah! Glory to Jesus! Tanongin nyo, masaya ba kayo na nandito kayo ngayon? Masaya ba kayo? Masaya po! Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! So, maraming salamat po sa pag-attend nyo dito sa ating Sunday service. Maraming salamat po sa inyong paglaan ng oras, inyong paglaan ng panahon para po dito sa gawain ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo sa amin. Kumbaga, hindi kayo sa amin. Kumbaga, hindi sa amin yung, ano nyo ba, yung dahilan kung bakit kayo nandito. Hindi kami yung dahilan kung bakit kayo nandito. Amen? Nandito kayo is para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Dapat ganyan po yung mindset natin, ha? Sige, pupunta ko ngayon ng Sunday service kasi gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Diba? Pupunta ako ng Sunday service kasi gusto ko na mas makilala ko pa ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi alam naman natin na kapag nasa bahay talaga tayo, nakikilala niyo ba ang Panginoon? Opo. Sige po, sa paanong paraan niyo nakakilala ang Panginoon pag nasa bahay kayo? Nagdadasal. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Diba? Amen. So, alam naman natin na lagi talagang sinasabi na may 7 araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, pero yung isang araw is para sa Kanya. Diba po? Kaya dapat yung araw na yun na para sa Kanya, dapat talagang isa-isip, isa-puso natin na para talaga sa Kanya yan. Huwag nating nanakawin yung araw na yan. Amen? Amen! Yes, yan yung araw ng pamamahinga. Araw na walang trabaho. Diba? Diba, pansin nyo naman, kapag Sunday talaga walang trabaho. Nasa bahay talaga lahat, buo talaga ang pamilya. O, diba? Kasi yan yung araw ng pamamahinga na dapat ilaan natin yung ilang oras natin para sa gawain ng Panginoon. Diba po? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to Jesus. Kaya yan yung lang natin tatandaan ng family na hindi tayo pumunta dito is para wala lang. Pumunta tayo dito is para mas makilala at mas malaman natin kung ano yung katotohanan. Diba? Amen! Amen. Kaya huwag natin sayangin na maka-encounter ulit tayo ng panibagong kaalaman, ng panibagong magandang balita na galing sa Panginoon. Huwag natin sasayangin na lahat na napakinggan natin dito is huwag natin sasayangin. Amen. Dapat lagi natin Sa puso ay sa isip. isang puso, isa isip. Isa lang ba yung present nung nakaraan? Di ba? Lahat tayo nandito. Yan. Kaya huwag natin sasayangin lahat ng matututunan natin sa gawain ng Panginoon. Amen po? Amen! Hallelujah! Glory to Jesus. At syempre, maraming salamat din dahil halos lahat nag-testimony. Di ba? Diba? Opo. Amen. Hallelujah. Kasi alam naman natin na dapat talaga natin pasalamatan ang ating Panginoon sa araw-araw na ginawa niya sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, maging sa family natin. Amen. Diba? Yung protection, yung pag-iingat, kalakasan ng panangatawan, na walang mga sakit-sakit. Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon yan. Amen. Diba? Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya huwag kayong mahiya mag-testimony kung sa isang buong araw, ang 7 hours kailangan ilaan natin sa pagtulog. Diba? Ang 8 hours kailangan natin ilaan sa pagtatrabaho. Ang 1 minuto lang ang hinihingi ng Panginoon. Diba? Na magpasalamat sa Kanya. Tumayo ba kayo dito? Hallelujah! Tumayo ba kayo dito? Inabot ba kayo ng 1 oras na magpasalamat sa Kanya? Diba? Hindi. Halos 1 minuto lang. Ipagdadamot pa ba natin sa Panginoon yan? Diba? Kaya huwag tayong mahiya na tatayo tayo dito sa unahan. Kasi kailangan talaga natin magbalik sa Panginoon. Diba? Yun lang yung masasalamat. Diba? Amen.
Pag pera ba hiningi sa inyo ng Panginoon, may maibibigay ba kayo? Wala po. In Jesus' name. Hallelujah. Diba? So, yun lang hiningi ng Panginoon. Panahon, oras, attention talaga. Kahit isang minuto lang, pasalamatan natin yung Panginoon. Diba? Amen. Tingnan nyo si Kuya James. Diba? Kung siya nga bata, nakaya niya, paano pa tayo na mayroong mga edad? Diba? Papayag pa kayo na natalo kayo ng maliit? Hallelujah! Diba? Huwag tayong papayag. Dapat lahat tayo is kailangan pasalamatan natin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Glory to Jesus. So once again, hallelujah! Back to ano na tayo? Hallelujah! So once again, hallelujah! Sabi nyo sa mga katabi nyo, blessed morning, family! Blessed morning, family! Masaya ako! Masaya ako! Nandito ka ngayon! Nandito ngayon! Sa gawain ng ating Panginoon! Sa gawain ng ating Panginoon! Dapat ganyan tayo kapag nagbabatian. Family, hallelujah, masaya ako na nandito ka ngayon Diba? Dapat ganyan tayo magbatian. Hallelujah. So, again, hallelujah, allow me to acknowledge lahat ng nandito ngayon. Hallelujah, ating family from Tracy Margares. Hallelujah, palakpakan natin ang ating hindi ko lang isa-isa dahil alam niyo na kung sino kayo kasi kung isa-isa pa kayo, masyado talaga kayong marami. Kaya, pag sinabi ng Tracy Margares, lahat na kayo na yun. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Siyempre po ang ating family from Tansa. My father. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. At siyempre po ang ating family here sa Naik. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. At siyempre po ang ating mga ministers. Hallelujah. Ministers, leaders. Nandito ngayon, alam niyo naman kung sino yung mga leaders na yun? Yung sinabi ni Prophet, na gawin yung mga leaders, yung mga young people na yan. Diba? Alam niyo na kung sino yung mga leaders na yun. Hallelujah! So, palakpakan natin ang ating mga ministers. Minister John, Minister Ray, and Minister Christy. Hallelujah! Glory to Jesus. At syempre po ang ating pastor, Pastor Vicky Cuevas. Palakpakan natin ang ating mga Hallelujah, glory to Jesus. At syempre po ang ating spiritual parents in the Lord, Prophet Jomari Chaos and Prophetess Gretchen Chaos. Hallelujah, glory to Jesus. At syempre po sa ating mga viewers, hallelujah, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig, pag-antabay dito po sa ating ministry, Jamo Ministry Naik Cavite. Hallelujah, maraming salamat po. And as you are still connected to this ministry, Jesus, the Alpha and Omega ministry, surely your life will never be the same again. Hallelujah. And ready to receive your portion in the name of Jesus Christ. So, maraming salamat po. Hallelujah. Glory to Jesus. And are you ready na ba, family? Amen. Maganda yung ano natin ngayon. Maganda to. Alam ko lahat makaka-relate. Hallelujah. Glory to Jesus. So, be ready, family. Hallelujah. Na makinig. At pakinggan talagang mabuti. At syempre, ano yung palagi natin sinasabi, hindi lang pwedeng palagi lang tayo makikinig. Kailangan isagawa din natin. Amen po? Amen. Hallelujah. First time mo ba, first time mo lang nakapunta dito? Ayun, palakpakan natin siya. Yung first timer natin, but nakasama na rin namin siya doon sa 13 sa pag-Bible study. Hallelujah, welcome dito sa ating ministry sa Naik. And we declare na soon, yung family niya rin is nandito din sa susunod. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang family. Dahil nakausap namin yung papa at mama niya and interested naman sila sa pag-attend ng Sunday service. Interesado sila sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Welcome. Hallelujah. So, sige, be ready family. Hallelujah. Napakinggan at isabuhay talaga natin yung mapapakinggan natin ngayon. Hallelujah. So, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 12, sa English, Ephesians chapter 6, verse 12,
So, ano gusto nyo? Tagalog or English? Tagalog. Sige, para sa atin basahin. Sa Tagalog at saka sa English. So, sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Sa mga hugbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So sa English, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rule, against the authority, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil, hallelujah, in the heavenly realms. Hallelujah. So, nabanggit dito, flesh and blood. Diba? Flesh, Tagalog, laman. Yung laman ng tao. Blood, dugo. Diba? So, may nakita na ba kayo na dugo na may dalang espada? Yung dugo, as in dugo. Wala po. Yes, wala pa. May nakita na ba kayo na laman na may dalang 45? Alam niyo yung 45? Wala po. 45. Wala pa, di ba? May nakita ba kayo na dugo lang siya, pero may hawak na espada. Tapos naman, na may dalang 45. Di ba? Wala. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. And ready lang kayo, family. Paghanda lang kayo dito sa sa topic natin. So, ang title pala ng topic natin is, hallelujah, kung ang nakakasama mo ba is kakampi mo o ang nakakasama mo is hindi mo kakampi. Diba? Kung ang nakakasama mo ba is mabuti o ang nakakasama mo ba ay masama. Diba? Kasi, kumbaga, tayo mismo ng mga tao is hindi naman natin basta-basta ma-identify kung ang tao ba nakasama natin ay mabuti. Mabuti ba yung motibo sa atin o hindi ba mabuti yung motibo sa atin. Diba? Hindi natin makikilala basta-basta yung tao. Diba? Kaya pakinggan yung mabuti. Ha? Kung ang nakakasama nyo ba is makakatulong sa'yo o ang kasama nyo ba is hindi makakatulong sa inyo. Ha? Kaya makinig tayong mabuti. Ha? This is the day of prophetic. Dito malalaman natin kung sino talaga yung tunay natin na kaaway. Ha? Hallelujah. Dito natin malalaman kung sino talaga yung tunay nating kaaway at sino talaga yung tunay natin nakakampi. Okay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil marami nang nangyayari na akala mo yung kasama mo is kakampi mo, di ba? Marami nang nangyayari na yung akala mo na kaaway mo is kaaway mo talaga. May nakapansin na ba nun na yung kasama mo, akala mo is kakampi mo? Opo. Diba? Sa totoong buhay. Diba? Sabi ko sa inyo, marami nakaka-relate dito eh. Diba? Marami na nakapansin niya na akala ko, itong kasama ko, kakampi ko, yun pala, kaaway ko, tinatraidor ako patalikod. Diba? Oh. Tapos meron naman na akala natin yung akala natin na kaaway natin is yun pala dapat yung kakampi natin. Sino na nakabantay nun? Sino na nakapansin nun? Ako. Wala. Sige, lahat tayo nakapansin na nun. Diba? Kasi, kaya nababantayan kasi yun nga. Nasa uli yung pagsisisi. Diba? Doon lang nalaman na, hindi pala dapat ito yung kasama ko. Dapat pala siya yung kasama ko. Diba? Kapag nakita na yung motibo ng tao. Diba? Yan pala maiintindihan. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Nabantayan niyo ng family sa isang organisasyon, sa isang negosyo. Diba? Sige, kung kayo mismo merong negosyo. Tapos, yung pinagkakatiwalaan nyo is talagang ibinigay nyo lahat doon yung kapital nyo. Diba? Pinagkakatiwalaan nyo siya kasi akala nyo kakampi nyo siya. But the end of the day, na-bankrupt yung negosyo nyo.
Diba? Na-bankrupt yung negosyo nyo kasi akala nyo, yung pinagkatiwalaan nyo is talagang kakampi nyo. Diba? O bakit na-bankrupt? Ihastos. Ihastos. Diba? Yes. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya bantayan natin family. Ha? Bantayan natin yung dapat natin nakakasama. Hindi lahat ng nakakasama natin is makakatulong sa atin. Pagdating ng panahon, hindi lahat ng mga nakakasama natin is makakatulong sa panahon na kailangan sila. Diba? Alam naman natin yan. Especially talaga sa mga kabataan. Diba? Pansinin yung mabuti. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. So, balikan natin yung verse natin. Ano yung verse natin? Ano yung verse natin kanina? Ha? Akala ko ba nakikinig? Ano yung verse natin kanina? Efeso chapter 6 verse 12. Diba? Hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Okay? Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at sa dugo. Ha? Hallelujah, glory to Jesus. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao, hindi tayo nakikipaglaban sa laman. Dito po sa prophetic, matututunan po natin kung sino talaga yung tunay nating kalaban. Diba? Hindi yung tao. Ha? Isipin nyo mabuti, hindi yung tao yung kalaban natin. Sino yung kalaban natin? Sa prophetic. Bad spirit. Yeah. Ha? Yung mga bad spirit. Diba? O, so hindi ba kilala ni ni family dito yun? Kung sino yung mga espiritu na yun? So, sige, ipakilala natin sa kanya para maintindihan niya. Kasi mahirap naman na magtuloy-tuloy ako dito tapos hindi niya alam kung sino yung mga espiritu na yun. Diba? So, sige. Pero alam ko na kayo, alam nyo na yun. So, kayo yung magpapakilala nun sa kanya. Tatanungin ko kayo yung magpapaliwanag sa kanya. Okay? So, sino? Si demon spirit. Sino yung demons? Sino yung demons? Kasi hindi nga tao yung kalaban natin. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at sa dugo. Saan nagmamanifest si demon spirit? Ha? Emotions. Ha? Yes, si demon spirit po is nagmamanifest sa emotion ng tao. Emosyon. Ano yung mga emosyon na yun? Mga wrong emotion, mga bad emotion. Ano yung mga bad emotion? Ano yung mga wrong emotion? Galit. Magagalitin, malungkutin, inggit, seloso, selosa, ano pa. Basta lahat ng mga wrong emotion natin is diyan nagmamanifest si demons. Ha? Sa emosyon ng tao. Amen? Amen. Si evil spirit, saan nagmamanifest? Sa isip ng tao. Diba? Yung napanood natin? Sino yun? Si King Saul? Diba? Sa kanya, unang nagmanifest yung evil spirit. Na akala niya, si David is kumakalaban sa kanya. Akala niya si David is gusto siya, taasan siya. Diba? Dahil sa isip niya na gano'n, kumbaga yung evil spirit, siya yung nagdidikta sa isip ng tao na katulad nga niya, na akala mo, yung kaaway mo, is kaaway mo talaga. Ha? Si evil spirit, ang sinasabi niyan, halimbawa, si Andre, at saka si Jamil. Diba? Si Andre yung pinakaano natin. So si Andre, ang sabi ng evil spirit sa kanya, wait. Hindi. Si Andre,
kaaway, ang tingin ni Andre kay Jamil is kaaway. Diba? Pero in the realm of the spirit, dapat siya yung kakampi niya. Pero dahil si evil spirit nagmamanifest sa isip ng tao, ang sasabihin kay Andre, kalaban mo yan. Diba? Kaaway mo yan. Hindi mo kakampi yan. Siya yung nagsasabi sa tao, siya yung nag-udyok sa isip ng tao ng hindi maganda. Diba? Yung mga nakakapag-isip agad ng negatibo, lahat ng nag-iisip ng tao na negatibo is evil spirit yan. Ano yung mga negatibo na naiisip ng tao? Ano yung mga negatibo? Kayo bilang tao, ano yung naiisip nyo na minsan hindi tama? Mamatay, pakamatay. Diba? Magnakaw. Lahat ng ibubulong sa'yo niyan, puro hindi magaganda. O dahil wala kang masain ngayon, wala kang pambayad dito, sige, magnakaw ka, nakawin mo yung ano niya. Lahat ng nagdidikta sa isip nyo na hindi magaganda, si evil spirit yan. Ha? Pansinin nyo yan. Bantayan nyo yung family. Okay? Si evil spirit, nagmamanifest sa isip ng tao. Amen. Okay, sino naman si Satan? Ha? Mga disgrasya, sakuna, kamatayan. Diba? Yung maagang pagkamatay. Lahat ng mga biglaan na pangyayari na hindi inaasahan ng tao, yan si Satan. Yan yung mga trabaho ni Satan. Okay? Na ang lusog-lusog pa nito. Parang kahapon lang, nakita ko pa siya nagbabasketball. Bakit ngayon? Ano na, may sakit na. Diba? Minsan naman, nagmumutaw lang ko kanina, nakita ko, paalis pa lang ng bahay. Ngayon, na-aksidente na, in Jesus' name. Yan yung mga trabaho ni Satan. Mga biglaan na pangyayari na hindi inaasahan ng tao. Diba? Biglang magkasakit, biglang mamatay, biglang maaksidente, biglang maghirap, kaguluhan sa pamilya, paghihiwalay ng magulang. Diba? Diba? Na parang kagabi, okay pa yung mama at papa ko, bakit ngayon? Nag-iwalay na. Yan, siya yan. Diyan nagmamanifest si Satan. So, sino naman si devil? Kailangan natin i-recap kasi para ma-refresh yung mga isip natin. Sino si devil? Ginagamit naman malapit sa'yo. Parang malapit siya sa'yo, ginagamit parang Okay. Thank you, Jesus. So, si devil po is siya yung mga bisyo. Mga bisyo na hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang alisin. Diba? Yung kagustuhan ng katawan, kagustuhan ng mata. Diba? Yan, yung lahat ng kagustuhan ng isang tao na hindi makakatulong sa kanya, hindi makakabuti sa kanya, yan si devil spirit. Okay? Apo. Ha? Lahat ng mga kagustuhan ng katawan ng isang tao, diyan po nagmamanifest si devil. Yung mga bisyo na hindi nyo kayang tigilan, na kahit anong gusto yung tigil pero hindi nyo kayang tigilan, si devil spirit po yung nagmamanifest niyan sa tao na yan. Kaya bantayan nyo families. Bantayan nyo yung mga sarili nyo kung sino ba yung nandyan. Dapat ang nandyan yung Holy Spirit. Diba? Yan. Dapat ang nandyan sa tao is yung Holy Spirit. Kasi, ang sabi nga, ang katawan ng tao is the temple of the Holy Spirit. Hindi templo ni Satanas, ni demons, ni Satan. Hindi yan templo nila. Templo yan ng Holy Spirit. Kasi sino ba ang may gawa sa tao? Ang Panginoon. Kaya yung Holy Spirit yung nagmamanifest dyan dapat sa tao. Ha? Kaya bantayan nyo na kapag dumating kayo sa point na parang hindi nyo maintindihan yung nangyayari, bantayan nyo kung sino yung nandyan. Kailangan marunong kayong magpalayas, marunong kayong mag-review. Amen po? Amen! Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. So, ang mga espiritu, hallelujah, bantayan nyo talaga yung family. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Katulad pa sa sinabi natin,
mangyaring kaaway natin ang tao kapag hindi tayo parehas ng kaisipan. Sino na nakapansin nun? Sa magkapatid, kapag hindi kayo parehas ng kaisipan, mag-aaway kayo, hindi kayo nagkakasundo. Kasi gusto ng isa ito, gusto niya ito, gusto ng isa ito. Pero kapag iisa yung isip nyo, parehas yung gusto nyo mangyari, magkasundo kayo. Diba? Kaya ang tao nagkakaroon ng alitan dahil hindi sila parehas ng kaisipan, ng kagustuhan. Diba? Sa magulang natin, sa magulang at sa anak, ang gusto ng magulang, mapabuti yung anak. Ang gusto ng mga anak, makipagbarkada, umuwi ng 10 oras ng gabi, magbisyo, di ba? Bakit nag-aaway yung magulang at anak? Hindi magkasundo. Hindi magkasundo. Di ba? Kasi, ganyan nga, hindi sila parehas ng kagustuhan. Ang gusto ng magulang is mapabuti tayo, katulad ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. At hindi tayo mapasama. Pero ang tao, ano ang kagustuhan? Mapasama. Ang gusto ng tao, yung panandali ang kasiyahan. Diba? Yan yung kagustuhan ng tao. Kaya pansinin nyo yan, na bakit kayo magkaibigan, bakit kayo magkapatid, hindi nagkakasundo. Ha? Dapat parehas kayo ng kagustuhan, parehas kayo ng kaisipan. Kung yung isa gusto na mapabuti, dapat ikaw din, doon ka. Ha? Hindi ka dapat lalayo ng landas, katulad sa mga napagsasabihan. Mga anak na napagsasabihan. Diba? Pag napagsabihan ng magulang, akala mo, kaaway nila yung magulang. Kasi tutol sa ganito, tutol sa ganyan. Yan yung sinasabi na, akala mo, kaaway mo, pero kakampi mo. Amen. Diba? Isang example na dyan yung magulang natin. Alam naman natin yan bilang kabataan. Diba? Oo. Alam natin yan. Example. Sige, example. Example. Sige, magbigay ka ng example na nangyari, na sitwasyon. Magbigay ka ng example. Sitwasyon na nangyari na. Ha? Hindi pinapayagan. Tapos, ikaw na anak, anong kagustuhan mo? Gusto mo. Diba? Yan. Ikaw, sige, Craig. Napapagin ko. Ano, papayagan ng ano? Ng pamuntas na ano? Saan? Pampiran. Sa komputeran. Yun. Pero anong ginagawa mo, Craig? Kapag hindi ka pinapapunta sa computer shop? Ano? Tumatakas. Yun. Tumatakas. Diba? Yan. Diba? Ano pinamis mo? Naranasan nyo na mismo, naranasan na natin lahat yan bilang isang kabataan. Salungat talaga yung gusto natin sa kagustuhan ng magulang natin. Diba? Walang ginusto ang magulang kundi mapabuti tayo. Pero tayong mga anak, sila pa yung nakikita natin na masama. Sila pa yung nakikita natin na hindi tama. Diba? Kasi ang tao na gusto yung dito sa mundo, yung tao na ang kaisipan nandito sa kamunduhan, sila yung tao na hindi talaga nila makita yung pagkakamali nila. Diba? Ang akala nila nasa tama sila. Yan yung mga kaisipan ng tao na nandito yung kasiyahan nila sa mundo. Diba? Once na pinigilan, hindi sila papayag. Ano talaga? Tatakas talaga. Kung ano talaga yung gagawin talaga nila para lang masunod yung kagustuhan nila. Diba? Sino naman yung talagang sino naman yung akala nyo, nakakampi nyo, but the end of the day, sila pala yung kaaway nyo? Sino? Sino yun? Sila yung mga barkada na pinili nyo, na akala nyo, kakampi nyo sila kasi gusto mo, halimbawa, si Craig, gusto niya sa computer shop, sige, sasamahan siya ng kaibigan niya. Yun yung tingin niyang kakampi niya. Kasi sunod sa lahat ng gusto niya. Diba? Alam naman natin nga na ang mga barkada, pag gusto tumambay sa ganito, andun lahat ng kaibigan. Diba? Sila yung nakikita nila, nakakampi nila. Sila lang yung nakikita natin, na akala natin nakakaintindi sa atin. Pero
Pero at the end of the day, sa panahon na naghihirap ka na, sa panahon na hindi mo na, halimbawa, nasangkot ka sa isang hindi talaga maganda na pangyayari in Jesus' name, nasangkot ka. Ngayon, ang mga barkada mo, tutulungan ka pa ba? Di Nandyan na. pa ba yung mga barkada mo? Di na. Hindi na. Sino ang nandyan? Pamilya, yung magulang na akala nyo sila yung kaaway nyo. Diba? Kaya bilang mga kabataan, maging wais tayo sa pagpili ng mga nakakasama natin. Amen. Ha? Lagi nyong tandaan na ang magulang, hindi tayo hahayaang mapahama. Kasi ang magulang, doble-doble yung instinct niyan. Hindi pa nangyayari sa'yo, pero nakikita niya na. Yung mangyayari sa hinaharap. Ganyan yung magulang. Kaya yung magulang, advance talaga yan. Kaya kapag pinigilan ng magulang, hindi pinayagan ng magulang, makinig talaga. Bantayan nyo talaga kung sino yung kakampi at sino yung kalaban. Ha? Bantayan nyo. At syempre, yung mga tao na kaaway natin, is hindi talaga sila yung kaaway natin, kundi yung mga espiritu behind sa kanila. Diba? Kilala nyo na kung sino yung mga spirit na yun? Sila yung tunay na kalaban natin. Kaya nga sinasabi, sa Efeso, hindi tayo nakikipaglaban sa laman. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Kundi nakikipaglaban tayo through spiritual. Ha? Prophetic day. Yes. Ha? Yan yung pansin natin. Yan yung laging itatak natin sa isip natin. Ha? Dapat may mapupulot talaga kayong aral. Sabi na ako kay James. Ano sabi? Nakapalit ako doon. Okay din. Diba? Huwag natin hayaan na sa huli lang tayo makarealize. Dapat bantayan, pansinin, maging mapagmatsyag tayo. Ha? Hindi lang porkit nakita nyo na naganoon pala siya, hindi pala siya mabuting in-employ, doon nyo palang nare-realize. Kaya dapat kayo na nakakilala na sa katotohanan, alam nyo na kung ano yung tama at mali. Dapat alam nyo na kung sino yung mga dapat nyong samahan. Amen. Diba? Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. So sabi dito in the book of Corinthians chapter 6 verse 14, hallelujah, huwag kayo makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Diba? Kanina ang sabi natin, kaya nagkakaroon ng alitan ang dalawang tao dahil hindi sila parehas ng kaisipan. Hindi sila parehas ng prinsipyo. Kaya kung alam nyo na hindi makakabuti yung iniisip niya, hindi makakatulong sa'yo yung desisyon niya, layuan nyo sila. Kasi sabi nga dito, diba? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayo makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Kung kayo, alam nyo na yung katotohanan, alam nyo na ang tama at mali, disconnect sa mga tao na nasa kadiliman pa. Kadiliman, ibig sabihin, hallelujah, glory to Jesus. Dito yan. Hallelujah. Mamaya may demonstration tayo family para mas maintindihan yung mabuti. Okay? Sino yung pwede na mag-demonstrate? Sige. Sige. So, sige. Mamaya. So, yung mga tao na hindi
kumbaga, sige, balik tayo. Yung dalawang tao kung bakit nagkakaalitan dahil hindi sila parehas ng kaisipan. Hindi sila parehas ng prinsipyo. Kasi kung alam mo sa sarili mo na yung tao na yun is hindi talaga maganda yung motibo, hindi talaga maganda yung iniisip niya, disconnect talaga doon. Kasi yung mga tao na yun is sila yung mga nasa kadiliman. Kadiliman, ibig sabihin, sila pa yung tao na namumuhay sa kasamaan. Diba? Yung liwanag, sila yung mga tao. Hallelujah! Sila yung mga tao. Yung liwanag, sila yung mga tao na nakakilala na sa mabuti. Diba? Kaya yung tao na sinasamahan nyo, kung alam nyo, nasa kadiliman pa yan, disconnect talaga para hindi kayo madala. Kung pwede, yung mga tao na yan, kayo yung magdala sa kanila. Diba? Katulad nyo, mga young people, kung meron kayong mga kaibigan, mga barkada na hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon, hindi pa alam yung tama at mali, hallelujah, dapat kayo yung magdala sa kanila. Diba? Hindi pwede na ikaw nakakilala sa tama at mali, tapos ikaw pa yung madala nila. Diba? Ano yun, sino yung mga tao na, hallelujah, sino yung mga tao na nabubuhay pa sa kadiliman? Yung mga hindi pa alam ang tama at mali. Diba? Yes, kasi hindi pa talaga nila alam kung ano yung katotohanan. Diba? Hindi, kumbaga sila pa yung nandito sa mga makamundong bagay. Diba? Sila pa yung nasa kadiliman. Kadiliman, ibig sabihin, nasa masama. Diba? Oh. Kaya, pansinin nyo yan, family. Huwag talaga kayong magpapadala sa kanila. Dapat, kayo ang magdala sa kanila sa liwanag. Amen. Diba? Amen. Kasi kayo, alam nyo na yung tama at mali. Yung mga tao na hindi pa alam yung tama at mali, na kahit alam naman nilang mali, dapat magnakaw, pero nagnanakaw pa rin. Mali, na manakit ng kapwa, nananakit pa rin. Diba? Kasi sila pa yung nasa kadiliman. Hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hindi pa alam kung ano yung tama at mali. Kumbaga, namumuhay pa sila sa kadiliman. Dito sa mga mundong bagay. Diba? Yan. Pansinin niyo yan. At bantayan niyo yung family. So, tuloy natin. Hallelujah. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at kadiliman? Diba? Hindi. Kaya nasa tao yan kung sino ang pipiliin. Sa kadiliman or sa liwanag. Nasa tao yan. Nasa atin mismo. Ang sagot nasa atin mismo yung pagpapasya. Wala kung kanino. Nasa iyo mismo. Nasa atin mismo. Sa sarili natin. Kaya kayo, nasa inyo yan. Kung magpapatuloy pa ba kayo sa kadiliman o magpapatuloy kayo sa liwanag. Diba? Alam niyo naman, pagdating sa kadiliman, pangsamantala lang yung kasiyahan na yan. Pangsamantala lang yung kagalakan na yan. Pero sa liwanag, diba? Alam niyo kung ano yung ano yan. Alam niyo kung ano yung kahihinatnan yan. Alam naman talaga ng tao. Kaso, sila lang talaga, nasa kanila lang talaga. Hindi sila marunong pumili. Kasi ang tao kasi hanggat nabubuhay, sinasabi nila hanggat may buhay, magpakasaya. Hanggat may buhay, mag-enjoy. Diba? Yes, nag-enjoy ka nga dito. Sa lupa. Paano pagdating sa kabilang buhay? Saan ba ang bagsak mo? Diba? Sa ilaki ng lupa. Oh, anong gusto nyo? Panandali ng kasiyahan? O yung panghabang buhay na kasiyahan? Nasa tao lang yan. Nasa tao lang yan. Kaya dapat maging wais sa pagpili. Hindi pwede na pag nasa simbahan, sige, sa liwanag ako. Pagtapos na ng gawain, wala na, balik na doon. Diba? Wala dito talaga ako masaya Wala dito talaga yung mga tunay kong kaibigan Diba? Kaya yung mga young people na nakasama natin dito nung una, kailangan natin silang ma-rescue. Diba? Kailangan natin silang ma-rescue.
Kayo, bilang mga kaibigan nyo sila, kakilala, nakasama, di ba? Kailangan natin silang i-rescue. Ipaintindi natin sa kanila. Di ba? Paintindihin natin sila. Di ba? Marami na nakapunta dito na yung people na ngayon. Kumbaga, bumalik na naman sa dati. Ano ba sabi ni Prophet? Laging paalala ni Prophet na wag, halimbawa, bumalik ka na. Huwag ka na gagawa pa ng kasalanan. Diba? Yan yung sinasabi ni Prophet na kapag pinagaling ka ng Panginoon, huwag ka nang magkakasala pa. Diba? Dapat mag-serve ka na sa Kanya. Hindi pwede na pinagaling ka tapos after, wala na naman. Diba? Kaya ngayon yung sinasabi na pinagalikhan. Kaya dapat talaga bisitahin natin yung mga wala dito ngayon. Kasi hindi natin alam kung nasa na naman sila. Ano na naman yung mundo na umiikot sa kanila. Diba? Kaya kailangan natin silang i-rescue. Ha? Tulungan lang tayo. Tulungan. Diba? Tulong-tulong lang tayo. Huwag yung isipin na, dahil lang naman kila pastor, dahil lang naman kila minister, kaya kailangan namin gawin ito. Huwag yung iisipin yan. Isipin nyo, para sa Panginoon yan. Lahat ng mga sakripisyo nyo, lahat ng ginagawa nyo, is lahat yan sa Panginoon. Hindi po yan para sa amin. Amen. Kaya huwag kayong titingin sa amin. Huwag kayong titingin at kailangan namin gawin to. Kailangan namin umatin ng Sunday service kasi dahil kila ganyan. Dapat, pag kayo pupunta ng simbahan, pag kayo gaganap sa gawain ng Panginoon, pag kayo gusto niyo sumunod sa Panginoon, kailangan yung buhay sa puso at sa isip natin. Hindi pwedeng puro lang napipilitan, puro lang pakikisama. Kailangan ikaw mismo i-surrender mo yung sarili mo. Okay? Amen, family? Amen. Surrender talaga. Hindi pwede na parang dali ang surrender lang, tapos after, wala na ulit. Kaya, bantayan natin. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Sinasabi nga dito na hindi natin makikilala ang tao dahil lang sa suot nila. O sige, si Andre na lang. Si Andre na lang. Hindi natin makikilala si Andre nang dahil lang sa suot ni Andre. Hindi natin makikilala si Andre na dahil lang sa sinasabi ni Andre, sa pananalita ni Andre. Okay, isama po. Yes. Hallelujah. Diba, family? Amen. Amen. Makikilala natin ang tao dahil sa motibo ng tao. Si Andre, example natin si Andre. Kahit alam mo yung suot ni Andre, kahit alam mo si Andre yung nagsasalita na yan, hindi nyo talaga lubos na makikilala si Andre kung hindi nyo makikita yung motibo ni Andre. Na bakit ba kayo kinaibigan? Bakit pa siya sumasama sa inyo? Diba? Kasi kailangan niya lang ng ganito, kasi kailangan niya lang ng ganyan. Diba? Hindi nyo siya talaga lubos na makikilala kapag hindi nyo napunto kung ano yung motibo niya. Pero once na makita nyo kung ano yung motibo niya, kailangan lang niya sumama sa amin kasi wala siyang ibang kasama. Kailangan niya lang sumama sa amin kasi doon sa pinupuntahan namin, maraming ganito, maraming ganyan. Diba? Doon lang natin siya lubos na makikilala. Kaya ngayon iba, sinasabi, sana doon ko pa nalaman. Sana matagal ko nang alam. Diba? Para hindi sana ganito, para hindi sana ganyan. Kaya lahat ng nakakasama natin, bantayan nyo kung ano yung motibo sa inyo. Amen. Diba? Amen. Kung yung kasiyahan ba na yan? Hallelujah! Sige, si Kring naman. Si Kring. Katulad ang sinabi ni Kring. Pag niyaya siya ng kaibigan niya sa computer shop, bantayan mo yung motibo ng kasama mo nung nagyaya sa'yo. Na dahil ba marami ka lang panghulog, kaya siya andyan sa'yo, kaya kaya niyayaya. Diba? Bantayan mo, kaya lang naman ito nagyayaya sa akin kasi wala siyang panghulog, ako lang yung may panghulog para lang makalibre. Diba? Bantayan nyo kung ano yung motibo. Kasi once na makita nyo kung ano yung motibo ng tao dyan, nyo makikita kung sino talaga siya.
kung sino talaga sila. Diba? Hindi lahat ng nagbibigay ng kasiyahan sa atin is maganda yung motibo sa atin. Minsan, ginagamit lang tayo para sa ikakasaya nila, para sa ikabubuti nila. Minsan, pampain lang tayo. Diba? O sige, pre, dito ka, ito tayo, ganito tayo, ganyan, ganyan. Diba? Pero, dapat, kumbaga, ginawa niya lang yun kasi pabor sa kanya, may makukuha siya. Pero ikaw yung tinututan. Ikaw yung pinuhaan ng pinuhaan. Hindi, siya, yumaman na ikaw, nalugmok. In Jesus' name, di ba? Kaya, ano ang aral? Ano yung aral? Bantayan nyo yung motibo ng tao. Para malaman nyo kung ang tao ba na ito is kakampi nyo or kalaban nyo. Di ba? Amen. Motibo talaga. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ito, example natin yung elections. Kasi mag-election naman. Diba? Yung mga tumatakbo. Diba? Bantayan mo muna kung ano yung motibo bago nyo iboto. Diba? Hindi porkit ninitian lang kayo. Panahon, kumbaga, kampanya ba? Nakita nyo yung eleksyon, nakipag-shakers, nakipag-shakes naman din kayo. Nakipag-ngitian sa inyo. Nakipag-ngitian din naman kayo. Pero, kumbaga, nadala kayo sa ngiti, nadala kayo sa kamay. Tapos, hindi nyo inisip, ano ba yung motibo nito? Bakit tumatakbo to? Diba? Porque nakita nyo lang, gwapo yung, porque maganda yung nasa tarpaulin, yung nasa, mga flyers dyan. Uy, ang ganda niya ito, ang pogi na ito. Sige, ibuboto ko to. Pero yung motibo ng tao na tumakbo, hindi nyo man na binantayan. Diba? May mabuti bang may dudulot sa bansa? Or wala? Diba? Hindi na pwede makikita lang natin sa panlabas. Hindi pwede na puro panlabas ng yung papantayan natin. Mukhang mayaman ko, pero ba't tayo? Diba? Pero hindi nyo alam yung motibo niya. Diba? Kaya may mga botante na ba dito sa mga young people? May mga botante na kayo? Parehistro, SK. Kaya kayo, pag dumating sa point na kayo na mismo yung boboto, bantayan nyo kung ano yung motibo ng mga tumatakbo. Ha? Green, ha? Hindi porket nakita lang natin na boto na agad ng boto. Diba? Hindi porket, kakilala siya ni ganito, kakilala siya ni ganyan. Kakilala siya ng mama ko, kakilala siya ng papa ko, sige, boto ko to. Diba? Hindi porket namigay lang ng tig-100. Iboboto na. Yes, pwede naman tayong tumanggap ng bigay. Pero ikaw mismo, dapat alam mo sa sarili mo kung sino talaga yung dapat. Ha? Yes, wala namang problema. Blessings naman yan. Diba? Yung binibigay nila, blessings naman yan. Pero dapat maging wais at matalino pa rin tayo. Ha? Hindi tayo pwede magpadala dahil sa 2,000, 3,000, 1,000, hindi tayo pwede magpadala dyan. Yeah, great. Diba? Pwede tumanggap. Yes, pwede. Blessings yan. Pero dapat maging matalino tayo. Ha? Kaya, kayo mga young people, once na kayo mismo na yung buboto, yung motibo talaga yung titingnan natin. Yung motibo ba nito, maganda talaga, makakatulong sa mga kabataan, makakatulong dito sa natin, community natin. Yan talaga yung natin. Hindi pwedeng hindi pwedeng puro pera lang. Kaya nga yung mga tumatakbo ngayon, sige, pakawala ng pera, pakawala ng ano-ano, bayad dito, bayad doon, bigay dito, bigay doon. Kasi election. Diba? Ikaw, porque binigyan ka lang, ang bait-bait naman nito. Baka pag nanalo to, mas malaki ibigay nito. Diba? Yung mga mindset ng tao, diba? Porque binigyan lang ng bigas. Baka pag nanalo to, isang sako na ibigay nito. Diba? Yes. Ang tao, lalo na wala pang nagawa dito sa
halimbawa sa barangay nyo, lalo na ang tao, wala pang nagawa sa barangay nyo, kumbaga wala pang naitulong sa barangay nyo, pera-pera lang talaga yung bigayan yan. Kasi alam nila eh, hindi mananalo. Once na hindi sila mag-abot. Di ba? Alam nila, kasi sila mismo wala pang nagawa. Hindi pa nakitaan na may mabuting nagawa sa barangay. Di ba? Kaya, sige, bigay-bigay dito, bigay-bigay doon. Di ba? Kapag eleksyon, doon lang masaya kasi may ayuda. Di ba? Kaya bantayan niyo yung mga ganyan. Okay lang tumanggap, pero dapat maging matalino pa rin tayo. Maging mapagbantay pa rin tayo. Ha? Okay? Yes. Kaya yung pagpila nyo doon, hallelujah, okay lang naman yun, pero nasa Lord talaga kung hindi niya pa talagang makarating kayo doon or talagang meron siyang mas magandang plano or meron siyang nakita na hindi talaga magandang mangyayari doon. Diba? Kaya dapat kayo bilang mga kabataan, kayo mismo talaga anuhin nyo talaga yung katotohanan, yung tama. Sa tama talaga tayo. Diba? Diba? Saan nyo gusto dumaan? Sa maluwag na daan? Pero yung pupuntahan, ano lang? Ha? Lumalaw nyo lang, pero ang init. O yun, sabi ni Andre, saan nyo gusto? Sa maluwag na daan, pero pagdating sa dulo, didentsunin kayo o dito sa maliit na daan, kahit anong pagsubok, pero pagdating sa dulo, kaginhawaan. Saan kayo? Dapat panindigan nyo yan. Ha? Panindigan nyo yan. Hindi porkit tinanong ko lang. Ha? Hindi porkit tinanong lang naman ni Pastor, kaya sige, dito muna ako sa masikip. Ha? Hindi pwedeng ganun. Kailangan panindigan talaga natin yan. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. So sabi dito, malapit na to family. So sabi dito in the book of Romans, chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hayaan niyo ang Panginoon ang bumago ng inyong kaisipan, hindi ang tao. Diba? Hayaan niyo ang Panginoon ang bumago ng kaisipan niyo. Amen? Amen. 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 Hallelujah. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Diba? Kayo mismo, hayaan nyo ang Panginoon ang magbago ng kaisipan nyo. Diba? Amen po? Amen. Hallelujah. Kunti na lang ito, family. Hallelujah. So, di ba, kahit tayo, iba-iba yung mga magulang natin, iba-iba yung pinagmula natin, iba-iba yung kultura natin, pero nung dumating tayo sa Diyos, naging isa naman yung isip natin. Naging isa na lang yung prinsipyo natin. Di ba? Tama ba? Naging isa na lang yung prinsipyo natin. Naging isa na lang yung kaisipan natin. Ha? Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, mag-demonstration tayo. Hallelujah. So sige, mag-demonstration nga tayo para magising nga kayo. Parang inaantok na kayo eh. So sige, mag-demonstration tayo. Kailangan ko ng tatlo. Sige, si Kring. Si Kring yung sa gitna. Tapos si Andre sa kanan. Tapos isa dito sa kaliwa. Jamil daw po. Jamil. Sige, si Jamil sa kaliwa. Si Kring sa gitna. Sige, hawakan niyo. Ganun ka, Kring. Ganun. Ganyan. Hawakan mo yan si Kring. Hawakan mo yan dyan si Kring. Diba?
So yung isipan ng tao, dahil sa dami-dami ng iniisip niya, hindi na naintindihan kung saan susunod. Diba? Ang isip ng tao, naghalo na yung kabutihan, naghalo na yung kasamaan. Diba? Kaya hindi na maintindihan, saan ba talaga ako pupunta? Saan ba talaga ako susunod? Sino ba talagang susundin ko? Hindi daw. So sige. So ito, dahil siya yung nasa kanan, si Andre yung nasa kanan, siya yung liwanag, siya yung mabuti. Ano lang to? Demonstration lang to, walang personalan. Si Jamil, yung nandyan sa kaliwa, so siya yung nasa kadiliman, yung masama. Okay, dahil ikaw yung isip ng tao, ikaw ang magpapasya saan ka pipili. Diba? Hallelujah. Halimbawa, gusto ni Cream na yumaman. Okay, gusto mo Cream yumaman ha? So sabi dito, hallelujah. Hilahin mo dyan. Hilahin mo dyan. Gusto mo yumaman, di ba? So siya yung kasamaan. So sabi ng kasamaan, wait, mamaya na, si Jam lang. So, gusto mong yumaman, tapos hinila ka ng kasamaan. So sabi ng kasamaan, huwag kang magsimba dahil linggo pang negosyo. Kasi gusto mo yumaman. Kumbaga, ikaw, may negosyo ka. Sabi ng kasamaan, sige, huwag kang magsimba kasi linggo ngayon, maraming customer. Diba? So, andoon yung isip ngayon ni Kring-Kring. Basta ganyan lang. Hawakan niyo lang siya. Basta nakay-Jamil sa banta. So, hindi lang naman siya ng mabuti. Hawakan mo lang dyan. Hindi lang ng mabuti. Sabi naman ng mabuti, wag. Sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit kayo mabuti? Kayo mismo nag-demonstrate. Hawakan mo lang siya, Dre. Hawak mo lang siya sa kamay. Basta nandito siya kaya naman. Doon ka dyan sa may kabilang mga dyan. Basta ganyan lang kayo. Serious tayo, serious. Na kay Andre siya banda kasi yung mabuti pa yung nagsalita. Naintindihan mo ba, Kim? Kayo, naintindihan nyo? Diba? Kasi gusto niyang lumaman. Example, gusto niyang lumaman. So, sabi ng masama, huwag kang magsimba ngayon kasi linggo, maraming customer. Maraming bibili sa paninda mo. So, hinila naman siya ng mabuti. Sabi ng mabuti, huwag. Alalahanin mo, sabi ng Panginoon in the book of Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang Panginoon, hallelujah, lahat ng bagay na gusto mo dito sa mundo, idadagdag niya na lang sa'yo once na ang Panginoon ang inuna mo. Amen? So, hindi na naman ang masama. Yung isip ni Cream. Hallelujah. Sabi ng masama, alalahanin mo, meron kang mga anak, nag-aaral, bukas may bayarin ka pa. Diba? Humila na naman ng mabuti. Sabi ng mabuti, alalahanin mo, kapag konektado ka sa mga tamang tao, in the book, sabi dito, sabi ng Panginoon dito, in the book of Matthew 10:41, he that receive the prophet in the name of the prophet shall receive the prophet's reward. Diba? Hallelujah. Hindi na naman ang masama. Sabi ng masama, upag. Diba? Kumbaga, naiintindihan nyo ba? Na ang isip ng tao, sa sobrang dami ng iniisip, hindi na alam kung sino yung susundin. Yung masama ba o yung mabuti. Pero nasa tao ang desisyon. Saan siya pwedeng magpadala. Pero kapag ikaw laging uma-attend ng gawain ng Panginoon, laging uma-attend ng simba, magtitimbang mo yan. Diba? Masama at mabuti, pwede mong timbangin. Diba? Oh. Pero huwag mong hahayaan na ikaw mismo madadala ka ng kasamaan. Diba? Huwag mong hayaan dahil hindi umaten ng simba, hindi nakikinig dito sa gawain ng Panginoon, bumitaw sa liwanag. Bumitaw sa liwanag, nakangay ngayon ng kasamaan. Ano yung kasamaan? Nabuhay dito sa makamundo, mga panandaliang kasiyahan, puro pagsasaya,
Diba? Pero kung ikaw, palagi kang umaten sa simbahan, talagang isinasaisip, isinasagawa, isinasa puso lahat ng naiintindihan, hindi ka agad-agad, hindi ka basta-basta kumbaga hindi ka basta-basta malilito. Diba? Once na palagi kang naatin sa simbahan, talagang inano mo talaga, inintindi mo talaga, ginawa mo talaga, mananatili ka sa kabutihan, bibitaw ka na unti-unti sa kasamaan. Diba? Kasi alam mo na ang tunay na kaligayahan dito lang sa Panginoon natin makikita. Diba? Kaya, sa sobrang lagi mong atin, lagi mo talagang inintindi lahat ng sinasabi ng Panginoon, tuluyan ka ng bumitaw sa mga dati mo ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Palakpakan natin din. Hallelujah. So kaya family, hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, hanggat may hangin pang pumapasok sa mga ilong natin, hallelujah. Hallelujah. Again, hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, hanggat nakakahinga ka pa, makinig ka talaga. Magbasa ka talaga ng salita ng Panginoon. Para sa panahon ng mga pagsubok, ng mga struggles, hindi ka agad-agad ganun matatangay ng kasamaan. Diba? Kaya mo bang timbangin, kasama to, mabuti to. Pero once na palagi kang nagbabasa ng Bible, hallelujah, mas pipiliin mo yung kabutihan kasi ang kabutihan ang may tunay na pangako. Ang Panginoon ang may tunay na pangako. Diba? Once na pinili mo talaga ang Panginoon, hindi talaga masisira yung pangako niya. Pero kapag yung kasamaan, sa una ka nang masaya. Sa una lang yung pangako niyan. Pero, hallelujah, pagdating ng araw, wala na. Katulad ng mga merong mga artista na binenta talaga nila yung kaluluwa nila sa kasamaan. As in, binenta talaga nila para lang sumikat, para lang maraming pera, para maraming mga followers. Diba? Yan, sumikat pang samantala. Bigla ang sikat, bigla ang kilala. Pagdating ng mga ilang buwan na, nagkasakit. Pagkatapos magkasakit, hindi na sa TV, diba? Hindi na agad, kumbaga hindi na siya mapapanood sa TV kasi nagkasakit na. Kailangan intindihin yung katawan. Kailangan magpalakas. So, yan yung sinasabi, na panandalian lang talaga. Pagdating sa kasamaan, panandalian lang yung pangako niyan. Sige, once na binenta mo yung kaluluwa mo sa akin, magiging mayaman ka. Magiging sikat ka. Magiging kilala ka dito sa buong mundo. Diba? Yes, nakuha na ka nga, pero panandalian lang. Pero kung sa Panginoon, diba? Once na inunaw mo ang Panginoon, once na inunaw mo ang gawain ng Panginoon, lahat ng naisin mo dito sa mundo, pera, kayamanan, pamilya, sasakyan, bahay, lupa, kaya ibigay sa'yo ng Panginoon yan. Basta ang Panginoon ang uunahin mo. Diba? Tiis lang talaga. Yes, kailangan magtiis, kailangan sakripisyo. Diba? Diba? Kahit hindi ka kanila agad-agad makitaan na, yun nga, puro ka nga simba, puro ka nga dyan. Pero bakit ngayon ganyan ka pa rin? Diba? Hindi agad-agad natin makikita ang resulta. Kailangan mo na ng sakripisyo. Kailangan mo na makita ng Panginoon kung totoo ba yan. Kailangan mo na makita ng Panginoon kung talagang desidido ka ba talaga sa pagsunod sa Kanya, sa sa gawain niya. Diba? Ang Panginoon na ang bahalang magbigay sa'yo. Diba? Ano gusto nyo? Panandalian o panghabang buhay? Diba? Kaya tiis muna tayo, sakripisyo muna tayo. Pag-evangelism, pag-house visitation, sakripisyo muna tayo. Pero ang Panginoon, nakikita niya lahat yan. Kung nakikita nga ng Panginoon yung mga hindi magagandang gawain, paano pa yung mabubuting gawain? Diba? Paano pa yung mga mabubuting gawain na para sa Kanya? Imposibleng hindi nakikita ng Panginoon yan. Diba? Kahit nga yung kaliit-liit na tuldok dyan, nakikita ng Panginoon, paano pa yung ginagawa natin? Lahat yan nakikita ng Panginoon.
Diba? Pero meron pang mas magandang plano ang Panginoon para sa atin. Kaya is sakripisyo. Once na makita sa'yo ng Panginoon yan, Panginoon na ang bahalang mag-reward sa lahat ng ginawa natin, sa lahat ng sakripisyo natin. Mas okay na mag-reward ang Panginoon kesa ang mag-reward yung tao. Amen. Kasi alam naman natin na kapag ang tao lang ang mag-reward, nauubos, nawawala, pumukupas. Pero Panginoon ang mag-reward, panghabang buhay. Yes. Kaya pili na, family. Pili na. Pili na ng mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, minsan nakikita natin na ang tao talaga is ginagamit talaga. Diba? Halimbawa, sa nag-aaway, palapit na tayong family. Just relax. And God will do the rest. Just relax and enjoy. Lahat ng sakripisyo nyo, pag-aantay nyo ng matagal, merong magandang bunga. Okay? Sa pagtatanim. Pag nagtanim ka ba, puro agad yan? Hindi. Diba? Kapag hindi mo, inunti-unti yan, inalagaan, dininigan, binungkal-bungkal yan para tumaba yung lupa, hindi yan mamumunga ng sagana. Diba? Diba? Kaya hindi natin pwedeng madaliin ng lahat. Just relax lang. And God will do the rest. Okay? Kaya, konting tiis na lang. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Pangit naman kasi kung puputulin natin to tapos pagdating ng isang linggo, hindi na natin siya masyadong naiintindihan. Kaya dapat talaga tapusin natin to. Okay? Yes, katulad sa dalawang tao. Diba? Oo nga, siya nga yung nakikita mong kaaway mo. Sige, si Andre at si Jamil ulit. Yes, nakita nga ni Andre na si Jamil yung kaaway niya. Diba? Halimbawa, sinabi ko, hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Pero sagot ni Andre, kaaway ko si kaaway ko si Jamil. Si Jamil yung nakikita ko. Yes, si Jamil yung nakikita niya. Ang tao, ginagamit na instrumento ng mga Spirit. bad spirit. Diba? Yes, si Jamil yung nakikita niya na tao. Diba? Pero yung espiritu behind kay Jamil, hindi niya nakikita. Pero na lang kung ikaw palagi nagbabasa ng Bible. Pero na lang kung ikaw palagi kang umattend ng Sunday service. At alam mo na hindi si Jamil talaga yan. Diba? Kaya hindi nasasayang lahat ng mga inaano namin dito. Hindi nasasayang lahat ng pinapakinggan nyo. Okay? Kaya kung meron man tayong hindi nakakaalitan, huwag naman natin saktan. Huwag naman natin gawing duguan. In Jesus' name. Alalahanin nyo, meron lang espiritu behind sa kanila. Okay? Amen. Diba? Alam niyo naman yan. Diba? Kasi palagi naman tinuturo na bakit merong konsensya ang tao. Diba? O bakit ko pa nasaktan si Jamil? Bakit ko ba kasi sinakot si Jamil? Diba? Pagkatapos mong gawin yun, maya-maya, pag nalinawan ka na, naging normal na lahat, andyan na yung konsensya. Diba? Yung konsensya, yan, yung ano ng Panginoon. Diba? Yan yung konsensya. Diba? Kaya, ang tao is merong konsensya dahil totoo talaga yung labanan sa espiritual. Okay? Hindi laging labanan pisikalan. Okay? Hindi porkit nanalo ka dyan sa boxing, pero hindi mo naman alam kung ano yung spiritual na meron siya. Wala din. Diba? Hallelujah. Okay, family? Amen, family? Amen. Amen. So, sabi dito, hallelujah, ano na to? Last verse na to. So, sabi dito in the book of 1 Timothy chapter 5 verse 1, huwag mo pagsabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Okay? Huwag mo pagsabihan ng marahas ang mga matatandang lalaki. Kundi, kausapin mo sila na parang iyong ama. Diba?
Okay? Okay? Hindi porkit yung tatay nyo is nakasagutan nyo, is gano'n na lang talaga kayo sumagot. Diba? Alalahanin nyo, meron lang espiritu behind sa kanila. Yan talaga yung iisipin natin. Merong espiritu, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Hindi si ano to. Hindi siya yan. May espiritu yan behind sa kanya. Yun yung kalaban natin. Kaya kailangan malakas yung spiritual nyo. Hindi lang po hindi pwede na puro katawan ng malakas. Diba? Puro exercise, puro gym. Tapos yung spiritual naman, nagdulupay-pay na. Diba? Kaya bantayan talaga natin family. Ha? Ganito sa Diyong, kahit kaaway pa natin yan, kahit ano pa, kahit kagalitan pa natin yan, pero family talaga yung turingan natin. Diba? Kasi alam naman natin na hindi sila yung kaaway natin. Diba? Katulad nga yan, sinasabi ni Andre, ni family Andre, na ayun na, kausapin niya na si family James. Mag-ano na talaga sila, kumbaga mag-ayos talaga sila. Yung tao sa puso yan ha, hindi yan labas sa ilong. Ha? Yes, kasi hindi sila yung kaaway natin. Lahat ng mga tao is family talaga natin yan. Bakit sa Diyos? Family, a blessed morning family. Diba? Bakit hindi kapatid? Kuya, ate, sister, brother. Diba? Kasi sinabi naman dito sa Bible, sinabi ng Panginoon mismo, ituring natin mga magulang, yung mga nakakatandang lalaki, o meron pa. Hallelujah, kundi kausapin mo sila na parang iyong ama. At ang mga kababatang lalaki na parang inyong mga kapatid, kayo, kumbaga para sa Panginoon, para dito sa Diyos, kala nyo mga magkakabarkada lang kayo. Diba? Pero, para sa Panginoon, para dito sa Diyos, tayo is family. Diba? Amen. Diba? Amen. Amen. Hallelujah. Family tayo. Pero paano po yun ginagawa sa siba dito? Family pa rin natin yun sila. Kahit hindi pa sila umattend dito, family natin sila. Ako po yung magmumukot sa kayo sa kadiliman ng Yes, ikaw talaga. Hindi pwede na ikaw yung dadalhin niya. Ha? Hindi porke sinabi ni James, Andre, huwag na sumama niyan. Kasi kami nga, lagi nga tinaganito, lagi ginaganyan dyan eh. Diba? Huwag kang papayag na ikaw yung dadalhin ni James kung saan-saan. Ikaw dapat ang magbalik sa kanya dito. Ha? Kaya kailangan natin magsakripisyo, suyuin, lambing-lambingin, gagawin. Ha? Kasi yun yung tama, yun yung dapat. Kailangan maging mahinahon ka para ma-rescue mo sila. Hindi naman pwedeng bugbugin mo ng pilitan yan. Ano ba, James? Kasama ka ba? Ayaw pa na sa mama. Babalik ka ba? Ano? Diba? Hindi natin pwedeng daanin sa taas yan. Diba? Kailangan natin unti-untiin sila. Ha? Huwag natin silang ibigay. Unti-unti lang. Ha? Alalahanin nyo lagi yung pagtatanim. Inuunti-unti yan at yan minamadali. Ha? Para merong magandang resulta. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, last na talaga. Verse 2. Last na talaga. Ituring mo parang sariling ina ang nakakatandang babae. Diba? Hallelujah. At pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad ng inyong mga kapatid. Okay? Ha? Panghawakan natin to. Okay? Hindi porke hindi kayo nagkakaintindihan, parang ano-ano na lang. Ha? Okay? Isipin nyo pa rin, family natin sila. Meron lang mga hindi talaga magagandang espiritu na nasa kanila. Kaya kailangan tulungan nyo sila na mapaalis yan. Tulungan nyo sila na ma-rebuke yan. Kayo naman, alam nyo naman na yan, ituro nyo na lang sa kanila. Diba? Hindi pwede na alam nyo lang tapos hindi nyo alam paano i-apply. Ha? Hindi pwede na nanatili lang yan sa isip natin, kailangan gawin natin. Okay? Opo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang last, hallelujah, lagi nating tandaan, hallelujah, na ang Panginoon, ang kagustuhan ng Panginoon at ang kagustuhan ng tao is hindi talaga nagkakasundo.
Okay? Kasi balik tayo sa kanina. Yung kagustuhan ng Panginoon is para mapabuti ka. Pero ano ang kagustuhan ng tao? Mapasama siya. Diba? Kaya hindi talaga nagkakasundo. Kaya kailangan, lagi sinasabi, yung prinsipyo nyo, kailangan may align sa prinsipyo ng Panginoon. Kasi walang ibang ginusto ang Panginoon kundi mapabuti lahat ng nilikha niya. Diba? Amen, family? Amen. Amen. Okay? Kaya yan yung lagi niyong alalahanin. Kung ang prinsipyo nyo ngayon is medyo tagilid-tagilid pa, kailangan baitulit natin yan. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, ano yung aral? Ano yung aral? Yung aral, hallelujah, hindi natin makikilala yung tao sa pamamagitan ng suot niyan, ng salita niyan, kundi sa motibo ng tao. Kailangan bantayan natin yung motibo na yan. Diba? Pero hindi rin naman porkit na kaaway natin sila is mananatili silang kaaway natin. Ha? Dapat tayo mismo na nakakilala sa liwanag, tayo mismo yung magdadala, yung mag-aakay sa kanila papunta sa liwanag. Okay? Hindi pwede ha, na baka kayo ngayon nandito tapos sa susunod, hahanapin na naman namin kayo. Diba? Diba? Kaya makinig talaga ng mabuti. Ha? Lagi talagang, di ba paano nyo naman yun, yung impartation na ginawa ng prophet? Ano ba yung sinabi niya bago mag-impartation? Na kailangan talaga huwag nang bumalik sa dating ginagawa. Kung dating pasaway ka, dapat ngayon mabait ka na, huwag ka nang babalik dun. Diba? Hindi porkit boring naman maging mabait. Magpapakasama na ulit ako. In Jesus' name. Hindi ganun. Kailangan unti-untiin talaga natin. Okay? Unti-untiin natin, huwag nating madaliin. At syempre, sa lahat ng plano natin, isama natin ng ating Panginoon. Kasi alam niyo sa sarili niyo, kung kayo lang sa sarili niyo, sasabihin niyo, magbabago na ako. Magbabago na ako, magbabago na ako. Kung sa sarili niyo lang ha, diba? Kung hindi isasama yung Panginoon, walang mangyayari. Diba? Puro lang labas sa ilong lahat ng sinalita niyo. Kasi manluloko si Satanas. Ha? Puro lang ganyan, puro lang ganon. Pero, once na kayo gusto nyo magsisi, gusto nyo magbalik loob sa Panginoon, hallelujah, gusto nyo magbago, isama nyo talaga ang Panginoon na, Lord, alam ko sa sarili ko na kung ako lang, hindi ko kayang magbago. Pero alam ko, ako, anak mo, ama kita, kasama kita. Diba? Alam ko sa sarili ko, sa pamamagitan mo, kaya mo akong baguhin. Diba? Huwag natin, yan yan sinasabi, huwag natin ilagay yung kaalaman natin sa kaalaman ng tao. Dapat sa kaalaman ng Panginoon. Kasi sa Panginoon, lahat walang imposible. Sa tao lang may imposible. Okay? Sa tao lang. Okay? Okay? Amen? Naintindihan? Amen! Naintindihan talaga, isang puso, isang buhay. Lagi ko sinasabi yan. Isa puso, isa buhay talaga natin, gawin talaga natin. Amen, family? Amen! Yes, I want you to lift up, to stand and lift up your hands. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Sige po, pakitaas po yung mga kamay natin and ipikit natin yung mga mata natin sa Panginoon. Hallelujah. And let's worship. Let's worship muna bago tayo mag-pray. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus.